Guys, pabiyahe nga kami papuntang New Mexico. So dadaan muna kami ng El Paso. Tama ba? El Paso. Yeah. Go overnight kami sa El Paso. So malamang bukas na ang travel namin papuntang New Mexico mismo. At may overtake sa amin. Yan guys, ang ganda ng daanan, solid. Doon yung sunset guys, yan. Wow, ganda diba? Alright. So guys, ayan, share ko lang sa inyo kung gaano ka swabe siya sa daan. So ang naririnig ko lang guys, yung medyo malubak na portion ng kalsada pag nadadaanan ng gulong, kasi ang gulong nitong XRT na Hyundai Santa Fe 2024 is like off-road tire. Pero other than that, kung makinis ang semento, talagang wala kang maririnig. Hindi mo siya maririnig na hindi mo maririnig yung gulong. Then yung whoosh and whiz ng hangin, di masyadong feel sa sasakyan na to. So napakaganda pala talaga ng ginawa ng Korean dito sa Hyundai Santa Fe na 2024. So pag dumating to dyan sa Pilipinas, sigurado hot cake na naman to sa mga big time dyan. At saka ayan guys, makinis na makinis yung semento so wala ka talagang maririnig, lalo na siguro kung ang gulong nito yung katulad ng gulong ng mga limited o calligraphy na pang city o pang hindi siya pang off-road. So wala kang maririnig. So hangin, wala talaga konting-konti lang, regular na mid-normal, para kang nakasakay sa sports car. O dahil siguro sa insulation niya, maganda ang insulation niya masyado sa ilalim at saka sa gilid. So yun guys, bagay nung magkakarwas ako dito na pipili ko na talagang makakapal yung mga rubber niya, mga insulation niya sa pintuan at saka sa ilalim. Dito na banda guys, puro asphalt lang. Medyo malubak ng konti yung asphalt, pero okay pa rin. Tuwid-tuwid lang, straight. So guys, dyan banda maraming windmill. Right. Ganda ron, parang napanood ko na sa pelikula tong highway na to. So ngayon dadaanan ko na siya. May usa. Tandaan tayo. Okay. Wait daw. Yeah. So yan guys. So guys, ayan, nasa I-10 na kami ulit. So dire-diretso na to ng El Paso. Naka 80 miles per hour na kami. Yan yung namin. Yan, 80 miles sa map ng Apple Map. Yan yung alarm ko yan guys. So, gusto niya titingnan lagi yung mukha ko at saka mata. Yung pink na dalawa niya, nagpi-blinking.
Paso. So at 75 miles per hour na lang ang allowed. Pero yung mga sinusundan ko guys, kasi naka cruise control ako, is 79 at 2000 RPM. Aninag na yan, Mexico na yan. Yan. Right. Yo, Mexico. Ang ilaw. So malapit kasi kami dito sa border. Kaya aninag sila sa gabi. Mexico City. Yan. Yes, Mexico City. There. Guys. Yan, ito yung highway na tinatakbuhan namin. Malaking tulong tong sasakyan ko na to guys, kasi nakakapag text ako, nakakapag picture ako, dahil meron na siya lane centering feature. So bitawan mo lang yung manibela, basta safe ka lang, wala masyadong sinusundan, wala ganong kasabayan. Speed check reported ahead on I-10 West. Right, speed check 25 lang. So guys, dito na nga kami sa El Paso. So ito, tahimik na. Ang oras kasi is 11:38 na siya. So yan, bibilis na mga kotse rito. So malaking city. Saka guys, kitang kita yung Mexico dyan. Ganda. Diba? Oo, ganda. So yan guys, pumunta kami doon sa tutulugan namin inn para makapagpahinga. Yan. So ito yung area ng El Paso, Texas. Right. So guys, yan, Wells Fargo. Guys, dagdag kaalaman. So ito nga ano guys, El Paso ay nasaan siya, pinaka southern gate tawag dito ng Amerika, at saka pinaka southwesternmost siya ng state of Texas, sa Rio Grande Band. Then itong El Paso, nasaan siya? Nasa intersection siya ng tatlong state, New Mexico, Chihuahua, at saka state of Texas. And of course ng dalawang countries, Mexico and United States. Salamat sa panunood, pakikinig. Bukas ulit update.